Kamusta kayong lahat mga men? At welcome sa ating channel. Sa video na to ay papahagi ko sa inyo pitong buong balagbagan sa pagitan ni Yonko Blackbeard at Trafalgar Law. Parehong may mga T initial sa kanilang mga pangalan at may mga bounties na umaabot ng 3.9 billion para sa Yonko at 3 billion naman para kay Law. Pareho din nang nagtataglay ng mga napaka-overpowered na mga Devil Fruits. Si Blackbeard ay nagtataglay ng 2 Devil Fruits. At ito nga, ang Hura-Gura no Mi na ang pinakamalakas na paraminsya at ang Yami-Yami no Mi na nakakapag-nullify ng mga Devil Fruits. Nullify means na talagang nawawala ang Devil Fruit powers ng kanyang mga kalaban kapag nahahawakan niya ang mga to. At Tailo naman ay tinataglay naman niya ang sinasabing Ultimate Devil Fruit sa One Piece series na may kakayahang gawing immortal ang ibang individual kapalit ng buhay ng user. Sama-sama natin tuhayan itong pagbalagbag ni Yonko Blackbeard sa kapwa niyang membro din ng D-Clan. So simulan na natin to again, mga men. Sisimula ito sa isang karagatan sa New World. Nakikita natin ang barko ng Blackbeard Pirates dito at si Yonko Blackbeard na humahalakha habang ginagamit ang Hura-Gura no Mi abilities niya at niyayanig na nito ang karagatan sa kanyang paligid. Sa next panel ay makikita natin na ang Collar Tongue ng Heart Pirates pala itong inaatake ni Blackbeard yan. Sinabi na rin dito ng crew ni Law na di na nila makontrol itong submarine at nabutas na rin ang ilang parte nito. Dagdag pa ng kanyang crew na kapag matatamaan pa sila ulit ng ataking ganun ay walang dudang madudurog na sila ng water pressure at hindi na sila makakatakas pa. At dahil dito ay inutos na rin ni Law na umahon na sila dahil sa may isla na ring malapit sa may northeast. Sa susunod na panel ay nakakabigla ngang makita na naging babae si Law sa mga sandaling to at inutos niya dito sa kanyang crew na maghanda sila sa isang laban at magmadali sila dito. Mapapansin natin na pati si Beppo ay naging babae din niya at nagyayakapan naman itong 2 crew member ni Law sa pilig at sabi nila na napaka-cute daw ng kanilang captain ngayon. Nagalit naman dito si Law at sabi niya na baka gusto na nitong dalawa na mamatay at mabilis namang humingi ng paumanhin itong crew members ni Law. Masasaksihan natin na di lang si Law itong naging babae. Bigla-bigla nga din nagpapalit ng kasarian itong crew members ni Law. Ang mga lalaki ay nagiging babae at ang mga babae ay nagiging lalaki. Nagsisigaw din sila na lumayo ang iba mula sa mga infected na parang isang virus itong tumama sa kanila. Dagdag pa ng crew ni Law na nakakahawa daw itong kapangyarihan ng kanilang kalaban at gusto ng mga kalaban nila na mataranta sila sa pamamagitan nitong pagbibigay ng virus na nakapag-iiba ng kasarian. At sabi naman ni Law na madali lang ding ayusin to. Madami din daw silang natutunan sa naging clash nila sa Emperor sa bansang Walo kung saan pwede na makounter ang mga Devil Fruit powers kapag gumamit ka ng malakas na haki. Mapapansin natin na unti-unti ngang bumabalik na sa pagiging lalaki si Law habang sinasabi to. Nakaahon daw ang Polar Tongue mula sa ilalim ng karagatan at si Law ay nakabalik na rin sa normal. Then makikita natin ang isang individual na nakasakay sa isang lumilipad na kabayo na di rin kalayuan sa islang nilapagan nila Law at namangha siya dahil sa nagawa daw maalis ni Law ang disease na pinakalat niya sa kanilang crew at saka di na rin daw ito nakakapagtaka sa kapabilidad ng isang piratang nagkakahalaga ng 3 billion peris. Sa susunod na panel ay makikita natin na si Dokyu itong individual na ngayon nagtataglay ng Sick Devil Fruit at sabi dito ni Dokyu na sa ganong paraan nawawala ang mga sakit. May mga pangontra talaga sa kanila lagi at kapag nalalaman ng isang tao ang gamot para dito ay di na rin magtatagal ay magagamot na rin ang lahat. Pinagmamalaki din dito ni Dokyu na napaka-entertaining daw ng kanyang technique na tinatawag niyang Malady Transformation Plug. Then ipapakita na rin dito si Van Ogre na may Warpwarp Devil Fruit na ngayon at si Jesus Burgess. Sinabi dito ni Van Ogre may papadala niya itong si Burgess sa isla at sa isang uglap ay biglang nawala si Burgess sa barko ng Blackbeard Pirates. Naalarma naman ang mga Heart Pirates dahil sa parang may individual daw na nandito sa kakahuyag ng isla. At sa susunod na panel ay makikita natin na si Burgess pala itong nasa harapan na ng mga Heart Pirates. At ni-reveal nga ding magtataglay na siya ngayon ng Buff Devil Fruit. Umahalakap dito si Burgess habang may binubuhat na bagay. At sabi pa niya na napakaangas daw talaga ng kanyang Devil Fruit powers. Then makikita nga natin na bundok pala itong buhat-buhat ni Burgess sa mga sandaling to. Nagugulahan din ang mga Heart Pirates dahil sa bad daw nakapunta agad itong si Burgess sa kanilang harapan. Na-realize na rin nga ni Law sa mga sandaling to na ang lahat ng kababalabihang nakita nila ay kagagawan ng mga Devil Fruit powers, superhuman strength, mga sakit na napapahawa at teleportation.
Dagdag pa nino na talagang nakahanap nga ng mga pambihirang devil fruit itong Blackbeard Pirates at di na rin nakakapagtakang tuloy-tuloy sa pagtaas itong mga bounties nila. At sa mga sandaling to ay hinagis na nga ni Burgess itong bundok direkta sa mga Heart Pirates na agad namang ginamitan nilo ng kanyang ability para mapunta ito sa ibang lugar. Nagpakita na rin nga dito ang captain ng Blackbeard Pirates, ang Yonko na si Marshall D. Teach o mas kilalang Blackbeard sa ngayon. Kumahalakap nga to habang napipisakay sa kabayo ni Doc Q. Sabay bati niya dito kay Lo na matagal na rin daw silang binagkita. Nalerto naman si Lo at tanong niya dito sa Yonko na ano itong kailangan niya. At sabi naman ni Blackbeard, na ba't naman ganito kasungit si Lo na makipag-usap sa kapwa niyang membro ng Worst Generation. Dagdag pa ng Yonko, kung sa panahong pag-alis nitong nila Lo, Kate at Luffy sa Wano, alam niyang may isa sa kanilang makakarating sa destinasyong ito. Pero di nga lang niya alam kung sino sa kanilang tatlo ang makakaharap niya. Nakikita naman natin dito si Doc Q at ang kabayo niyang si Stronger na nanghihingalaw na nga sa pagod. At sabi ni Doc Q na nahihirapan daw itong si Stronger na dalhin silang dalawa ng kanyang captain. Ni-reveal din dito na nagtataglay na rin ng mythical horse fruit model Pegasus itong si Stronger kaya napakalipad to. Nagpatuloy naman si Blackbeard sa pagsasalita. At sabi niya na maiwala na sina Big Mom at Kaido ay paniguradong magkakagulo sa buong mundo. Sabay niyang halaka. At tanong pa dito ni Blackbeard na kung may road poneglyph ba si Kaido na nadatnan nila sa Wano. At ilang road poneglyphs rubbing na raw ba ang mayroon itong sinalo. Dahil sa kukunin daw niya ang lahat ng to mula sa kanila. Numiti naman si Lo at sabi niya na inunahan na daw siya ni Blackbeard na banggitin ko. Dahil sa gantawa rin daw sana itong sasabihin niya. Dagdag pa niya, natapusin na nila to agad at ang lahat ng mga road poneglyphs rubbing ay mapupunta sa magwawagi. Then agad na nga nagpakawala si Blackbeard ang atake gamit ng kanyang Gura-Gura no Mi at sabi pa niya na wala nang matatakasan si Lo kaya wag na rin nilang tangkayang tumakbo pa. Pinutos naman dito ni Lo sa kanyang crew member na si Hakugan na siya na ang bahala sa kanilang submarine na Polar Tang at inutusan naman niya sina Shachi at Penguin na pumesto na sa dagat at sila ang magpro-provide ng kanilang cover. Then ginamit naman ni Lo ang kanyang technique na R-Room Amputate kung saan nagawa niyang mahati sa dalawa ang katawan ni Stronger mula sa malayo. Binaman natinag si Blackbeard at natutuwa pa to habang sinasabing di niya alam na nagagawa rin pala ng Devil Fruit powers ni Lo ang ganitong atake. At tanong ba niya na kung isang awakened technique ba itong ginamit niya. Gumanti naman agad ng atake si Blackbeard at ginamit naman niya ang Quake Crush ng kanyang Gura-Gura no Mi. Nagsitumbahan at napaluhod itong mga Heart Pirates dahil sa sobrang lakas ng shockwave mula sa atake ng Yonko. At sabi nila na ganito pala kalakas ang isang taong may kapangyarihang yun. Kapabagsak na nga sina Doc Q at Stronger mula sa ere. At sabi ni Doc Q na huwag mamamatay itong kabayo niya dahil sa napaka-good boy nga nito. Sabay nga niyang hagis ng isang basket na puno ng mga mansanas sa ere at sabi niya nakaiming to ng Heart Pirates. Agad naman nagsitakbuhan ng Heart Pirates dahil sa alam nilang mga bomba itong mansanas. Then makikita naman natin si Shachi sa ilalim ng karagatan na naghahanda sa pagkakataong ko. Nagkakawalangan siya dito ng isang water gun para salupungin itong mga pampasabog na mansanas ni Doc Q na siya namang tagumpay na mapasabog ni Shachi sa ere. At sabi pa ni Shachi dito na malaking pagkakamali itong pag-a-underestimate ng Blackbeard Pirates sa kanila. Dahil sa nabuhay nga sila mula sa marahas na napakalamig na karagatan ng North Blue. Then makikita nga natin na sinugod na rin ng iba pang mga Heart Pirates ang barko ng Blackbeard Pirates. At sabi pa nitong crew member nila na walang chance ang manalo itong kalaban nila pagdating sa digmaan sa karagatan. At ang tanging gagawin nga lang daw nila ay palubugin itong barko ng Blackbeard Pirates. Sunod naman ay makikita natin si Beppo na naalarma sa mga sandaling to. At sabi niya kay John Bart na may sniper daw sa may bandang Tree of Luck at protektahan daw nito ang captain. Makikita natin na sinalo ni John Bart ng direkta itong atake at nagawa nga niya maprotektahan sila sa mga sandaling to. Na siya namang nakikipaglaban kay Blackbeard. Ginamit naman niya dito ang technique niyang K-Room. Sa next panel ay makikita nga natin si Van Over na naiimis at sabi niya na makunat din itong bodyguard ni Lo. Then makikita nga natin na ginamit dito ni Lo ang Shockwave at tila nagtataka si Blackbeard sa mga sandaling to. Dahil sa kahit nasaksak na siya ng atake ni Lo ay wala naman siyang nararamdamang sakit at sa susunod na panel nga ay makikita natin pinakawalan na ni Lo ang kanyang atakeng Shockwave mula sa loob ng katawan ni Blackbeard na siya namang nagbigay ng malaking pinsala sa Yonko. Balagbag ng malala si Blackbeard sa pagkakataong ito. Nakabantay din si Van Ogre sa kanyang captain at sabi pa niya dito na ganito daw talaga ang mangyayari kapag susugod ka na lang ng di nagpaplano ng maayos.
At ginamit niya dito ang kanyang ability na warp. Makikita natin na nasa tabi na agad siya ng kanyang captain. At tanong niya dito kay Blackbeard na kung babalik na ba sila sa kanilang barko. Tumawa naman si Blackbeard at sabi niya na mag-isip itong si Van Ogre. Dahil sa tatapusin nila itong sinimulan nila. Then sa next panel ay makikita natin nakalapag na rin si Blackbeard sa isla. At ngayon kaharap na sila. Tinanong dito ni Lo na kung ang lahat ba ng officers ni Blackbeard ay mga devil fruit users. Dagdag pa niya na mukhang napakahirap daw itong napakarami niyang dinadala ng mga individual na di nakakalaway. At sabi naman ni Blackbeard na may rason daw talaga kung ba't sila tinatawag ng mga devil fruits. Ang kahinaan nito ay worth nga din ng kapalit nitong binibigay na kapangyarihan. Then makikita natin na sinimulan na ring atakihin ng crew members ni Lo ang barko ng Blackbeard Pirates mula sa ilalim ng karagatan. At sabi naman ng mga Blackbeard Pirates dito na di nila inaasahang malakas itong kalaban nila sa ilalim ng karagatan. Then mapupunta naman ang eksena sa isang kulungan. At sabi ng individual dito na nagtatamang araw sila ng mga pinsala sa ngayon. Pero paniguradong mapupulbos din itong kalaban nila. Dahil sa ang kanilang Commodore na si Blackbeard ang pinakamalakas. Sa next panel naman ay makikita natin si Charlotte Pudding na may bihag na nga ng Blackbeard Pirates. At sabi pa niya, may papakain daw ng kanyang mama dito sa individual. Itong mga pinagsasabi niya kung buhay pa rin daw to. Sabi naman itong mga individual na nangyayari lang itong new eras kapag napapabagsak ang mga matatandang alamat. At tanong pa nila dito kay Coding na kung alam ba niyang pinapalaban nila ngayon ang isa sa mga pumatay sa kanyang mama na si Big Mom. Mababalik naman ang eksena pila Blackbeard at Lo. Makikita natin na mukhang natutulan na nga ni Blackbeard kung paano dumepensa mula sa atake ni Lo. Na siya namang ikinabahala ng captain ng Heart Pirates. At sa mga sandaling ito ay ginamit na nga ni Blackbeard ang kanyang technique na Black Vortex ng kanyang Yami Yami no Mi. Na siyang alam nating lahat na hinihila nito ang kanyang kalaban papunta sa kanya. At kapag nahahawakan niya ito ni Blackbeard, ay nagagawa niyang manulify itong devil fruit powers ng kalaban niya. Then mapupunta naman ang eksena sa Marine HQ. Dumating na rin nga dito ang report na kasalukuyang naglalaban ngayon sila Blackbeard at Lo sa Winner Island ng New World. At makikita naman natin si Akainu na inis na sa mga sandaling to. At sabi niya na nakakainis ng maging fleet admiral at napipilitan na siyang maghintay dahil sa wala man siyang magawa kung walang utos na mula sa world government na umaksyon. Then mababalik na ang eksena sa may Winner Island ng New World. Una natin makikita si Blackbeard at ang sombrero ni Lo sa lupa. At makikita natin na nawasak na ang polar tam sa mga sandaling to at papalubog na nga sa ilalim ng karagatan. Kumahalakhak naman si Blackbeard at sabi niya na ngayon wala na silang masasakyang barko ay di na nila matatawag ang kanilang mga sarili bilang pirata at hindi na rin sila makakatakas. Makikita nga natin na nakahandusay na sa lupa si Lo at Befo at sugatan. Dagdag pa ni Blackbeard dito na naninirahan sa ngayon sa kanyang kuta na Pirate Island ang 100 individual na nagmamay-aring ng mga puso na siyang kinuha nila sa Rocky Port para maging isang Shichibukay. At paniguradong masisiyahan daw itong mga individual kapag mauuwi niya itong puso nila sa kanila at pagpipiestahan daw nila ito. Sa mga sandaling to ay naalala nga ni Beppo itong may ginawang gamot si Chopper para sa kanya. At sabi pa ni Chopper na di siya nakakasigurong lagana daw to. At makikita natin na kinain na nga to ni Beppo ngayon. Then nagtanong dito si Blackbeard na ano daw ang gagawin nila sa OP Devil Fruit itong silo. Ibibenta nga ba nila o gagamitin to? Dagdag pa ni Blackbeard na parang mas maganda kung gagawin siyang immortal nito silo. At sa mga sandaling to ay unti-unti namang nagtatransform si Beppo at sigaw niyang alisin daw ni Blackbeard ang kanyang mga kamay sa kanyang captain. At sa susunod na panel nga ay makikita natin na nakapag-transform na si Beppo sa isang napakalaking oso at ito nga ang kanyang sulong form. Nagawa nga niya dito na matake at mapalayo sa kanyang captain itong Blackbeard Pirates. Biglang-bigla nga dito itong Yongko at tanong niya na kung nagsulong form ba itong si Beppo. Di makapaniwala itong Blackbeard Pirates dahil sa wala namang guwan sa mga sandaling to. Napakalakas na ng ginawang atake ni Beppo. Siyang nagbigay din ng chance sa kanila para tumakas papuntang dagat. Mabilis nang binitbit ni Beppo si Lo. At sabi naman ng ngayong captain na bumalik daw itong si Beppo dahil sa di nila pwedeng iwanan ang iba pa nilang kasamahan. Makikita naman natin na lumalaway nga si Beppo sa karagatan ng napakabilis sa pagkakataong ito. At sadot niya sa kanyang captain, labi na sila pwedeng bumalik pero magtiwala daw itong sila sa kanilang crew dahil magmula pa sa napakalamig na bayan nilang North Pole at hanggang ngayon ay lagi silang nakakaligtas at wala ni isa sa kanila na hahayaan na lang matapos dito ang lahat-lahat. Umiiyak na si Beppo at sabi niya na napakarami na rin nilang pinagdaanan at malampasan din nila ito lahat kaya hinihiling niya na huwag mamamatay itong captain nila. Then makikita natin na sumisid si Beppo ng napakabilis sa mga sandaling to at tagumpay ngang nakatakas mula sa Blackbeard Pirates. At sa araw na to, sa Winner Island ng New World,
Ang Heart Pirates na pinangungunahan ni Trafalgar Waterbino ay nagawang talunin ng Blackbeard Pirates. So kung nagustuhan niyo man ang ating video, ay pabor po, huwag sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakihampas na rin ng subscribe button at notif bell para lagi kayong updated sa ating mga contents. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.